So, hello guys, welcome back to another reading. So, this is another general love reading. So, tignan na natin kung anong lalabas sa kwento, kaninong kwento to, sino maka-resonate dito. Okay, so, include ko dito yung anong gusto niyan sabihin sa'yo. Pero, that won't be the title. So, titignan ko kung ano yung magiging title nito. Kasi titignan ko yung sitwasyon. Okay, so, I'm going to pull an oracle card for this. Okay. So, kumbaga, tingnan natin kung saan hahantong yung reading na to. Hanggang sa makita tayo na makabuo tayo ng story or energy from the people who are watching this, commenting, sharing, yon sa mga palaging nandito. So, I'm going to pull an oracle card. This is not for everyone, okay? So, takes what resonates and leave the rest. This can be vice versa, and this is a timeless reading. So, open yourself to others. This is how you will create new friendship and attract a love relationship. So, tingnan natin another oracle card here. Manifest. Tell the universe exactly what you want. You're manifesting. I can sense love. So, let's see. Let's see anong nangyayari sa inyo ngayon. It's either you're single, you're broken. Ang dami. I think hindi ko siya kukunin kasi sobrang dami. So, let's see. Ano nangyayari sa inyo ngayon? So, para to sa mga single who is broken-hearted. Like, hindi pa kayo totally naka-move on from what happened sa inyo recently. Merong cheating na nangyari na dahilan kung bakit kayo naghiwalay ng person mo. And bakit nandito ka sa point ngayon na sobrang lungkot mo. Nahirapan kang tanggapin ang mga nangyari. Nahirapan ka. Might be you're lonely. Merong regret sa'yo dito. Hindi ka pa naka-move on. Nandun pa yung pagmamahal. Sakit na nangyayari, pero nandun ka na sa point na nagfo-focus ka na sa sarili mo this time. You're trying your best dito na mag-focus sa sarili mo. With the Ace of Wands in reverse, okay? Kahit ganito pa man, nahihirapan ka pa. Nahihirapan ka pang mag-progress, kumbaga. Nahihirapan ka pang mag-move on. Kaya nga nandito yung Five of Cups. Is like, it's parang masakit pa sa'yo yung mga nangyari because of niloko ka nga ng person mo. So, merong cheating na nangyari dito. And sobrang, kumbaga, napagod ka sa mga nangyari. Naghintay ka, nagtiis ka, nagpatawad ka. Kumbaga, siguro mga ganun. Pero, ang pagod talaga dito sa paghihintay. Toxic, kumbaga, yung nangyari sa connection ninyo. There's a lot of lies, controlling, meron ng jealousy, meron na din ditong chasing, meron na ditong, kumbaga, begging, possessiveness, unfaithfulness as well because of the third party na na-involve sa connection ninyo. Dahilan could be ng pag-alis ng person mo sa buhay mo. Could be it's either some of you is na ghost, some of you is banaliwala. Okay, so
And all you really wanted right now, kahit pa ganito, is you still want na masave pa yung relationship ninyo towards you're manifesting, see? You're manifesting na masave pa yung relationship ninyo, na matupad pa yung mga gusto mo mangyari, na kayo talaga yung magkatuluyan. So, yun yung gusto mo. Nakafocus ka pa din kahit papano sa connection na meron kayo. Parang naghihintay ka pa din na babalik siya, umaasa ka pa din sa ngayon, hindi ka pa naka-move on. So, kahit sabihin natin you are trying your best to focus on yourself this time, nahihirapan ka. Walang progress yung pagko-focus mo sa sarili mo. Kasi nakikita ko dito, hindi ka nakakatulog sa gabi thinking about this person na babalik pa. See? This person really like niloko ka talaga niya with the King of Cups in reverse. So, parang kumbaga nawala yung pagmamahal niya sa'yo, niloko ka niya. Might be dahilan kung bakit kanya ginos, dahilan kung bakit siya hindi na nagparamdam, dahilan kung bakit kayo humantong sa ganito. So, and you thought that this person did really love you. So, yun yung nangyayari sa'yo ngayon. So, let's see. Ano ba talaga yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Nung person na iniwan ka, okay? This person did love you, but itong person na to, nagkaroon siya ng unsureness sa relationship ninyo. Feeling ko hindi ka inosente sa third party situation. Like, alam mo na nagkaroon talaga ng third party. Alam mo kung bakit kanya iniwan. Alam mo na sumama siya sa iba. You know, alam mo na may pinili dito. Kasi, clear hindi siya secret. So, with the moon card in reverse, klaro siya. Alam mo yung mga nangyayari. Kaya mas masakit sa'yo yun. Lalo na mas masakit dahil alam mo na iba yung pinili niya at hindi ikaw. So, sobrang mabigat sa'yo yun. So, with the Wheel of Fortune, itong person na to ngayon, nagkaroon din siya ng hope sa relationship na nyo. Minahal ka din niya kahit papano. But this time, andun siya sa point na siguro nag-away kayo nito. Kasi alam mo, 'di ba? So nag-away kayo nito ng nag-away. Siguro ilang araw din kayo nag-away until sa point napagod siya. Nawalan siya ng gana sa connection na meron kayo. Pero honestly, minahal ka niya. Naging masaya din siya sa'yo. And nangarap din siya ng future with you kahit papano. Like, hindi man siya ganun ka-committed. Like, meron siyang immature or pabaya dahil nagkaroon nga siya ng third party. Pero nung time na medyo okay pa talaga kayo, ginusto niya din na makasama ka. Minahal ka niya. Hindi to laro. Relationship talaga to. Pero nung nagkaroon na siya ng third party, and clear sa'yo to, diba? Nalaman mo, klaro, wala nang sekreto. Dito na sa point na palagi na kayo nag-aaway, nagbabangayan, there are full of judgment and full of stressful thoughts na merong sa'yo dito. Trust issue, palagi kayo nagtatanong, palagi nagbabangayan, nag-aaway because of the third party. And napagod siya. So, nung napagod siya, he or she surrendered the fight and walk away. So, pinili niya yon kaysa sa'yo dahil napagod na siya sa'yo nawala na siya ng gana. So, parang kumbaga andun sa point na this really betrayals talaga para sa'yo. Ten of Swords. Ang sakit nitong breakup na to. Breakup talaga to. Nung time na umalis na siya, hindi na siya nagparamdam. And clear sa'yo kung bakit yun. Alam mo, kahit pa sabihin natin hindi niya sinabi sa'yo na siya yung pinili ko at iwan ng kanong,
Pwedeng nag-away kayo nito, nag-away and umalis siya, hindi siya nagparamdam, either LDR man to o hindi. Sumama na siya doon. So, parang alam niya yung ginagawa niya eh. Alam ko yung ginagawa ko, naapakan siguro yung ego niya, kaya ginawa niya yun. Sige, ito yung gusto mo, ito yung pinag-aawayan natin, okay, bibigay ko sa'yo ito, sasama ako sa kanya. Parang ganun. So, kaya, sobrang hirap para sa'yo, nung na. Sobrang nahirapan ka. Hindi talaga naging masaya yung relationship ninyo. Alam mo yung nararamdaman ko dito sa part mo. Minsan, minsan iniisip mo pa, nagigilty ka sa mga nangyayari. You don't have to think about that and you don't have to feel about that guiltiness. Kasi minsan nakikita ko sa'yo dito sa connection na to, parang feeling mo, kasalanan ko kung bakit nangyari to sa amin dahil sa inaaway ko siya palagi, nagtatanong ako about sa ginawa niya. So, you don't know, hindi mo talaga dapat isipin yun, okay? You should know your power, your worth. Sana naririnig nyo pa ako. Let's see. Ano yung kailangan mong malaman sa connection na to? Okay. So, I think ang kailangan mo malaman dito is you should take the leap of faith towards a new beginning of your life. Nandun ka na eh. So, kailangan you just really take the leap of faith. Whether hindi ka man ready because masakit pa sa'yo, you should do that. And open yourself to others. This is how you will create new friendship and attract a love relationship in the future pag okay ka na. So, ito yung sinasabi ng Oracle card. So, manifest. So, if you want to manifest the right person, not the specific person who hurt you. Manifest the right person na someone na darating sa buhay mo na magmamahal na sa'yo ng totoo at hindi sa ganitong way. Okay? Tapos nakikita ko dito, may ipit ka sa sitwasyon eh. May ipit ka sa nararamdaman mo sa kanya at sa pag-move on mo. Kasi mayroon talagang guiltiness dito sa'yo eh. Magigilty ka sa mga nangyari. And feeling mo you wanted to beg, you wanted to change, you wanted to talk to this person, mag-sorry ka even sa mga pag-aaway ninyo. No, you shouldn't, hindi mo dapat gagawin yan. Okay? See? Ngayon ko lang nakita. 5 of Wands. So, parang gusto mong, parang napi-feel mo na kasalanan ko yung nangyari kaya hindi na siya nagparamdam sa akin, kaya siya yung pinili niya dahil sa palagi ko siyang inaaway, dahil sa masama ugali ko, dahil ganito ako. Parang binababa mo yung sarili mo eh, binababa mo yung value mo. So you don't have to say that, you don't have to feel that, you don't have to think about that. Hindi ka dapat matrap into that feeling. Kailangan mo dito na mag-take the leap of faith towards a new beginning of your life. Kasi papunta ka na doon sa new beginning na yon. Namimiss mo kasi talaga siya. Lagi mo siyang iniisip. It's okay to be not okay. Mahirap mag-move on, hindi madali. Pero never mong ibababa yung sarili mo to think that ikaw yung may kasalanan kahit siya. Okay? So, anyway, I see the sign of like Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Taurus, Leo, Aquarius, Capricorn. So anyway, Sun, Moon, Rising, Venus. Kahit wala dito yung zodiac sign ninyo, check the placements. Baka nandun yung moon sign ninyo, yung rising sign ninyo, yung Venus sign ninyo. Check the placement and your person as well. Okay? Anyway, I can see here na magiging maayos din yung buhay mo. I mean, yung relationship status mo. Andun sa point na darating yung araw, magkakaroon pa din kayo ng communication ng person na to. There is a possibility kasi babalik siya. Pero darating yung araw na yon, naka-move on ka na.
nag-heal ka na. So, yun yung kailangan mong malaman. Pero, kung hindi mo gagawin to, hindi ka magmo-move on, hindi ka magte-take the leap of faith towards a new beginning of your life, to start a new life, mahihirapan ka. Kung babalik man siya, pwedeng tatanggapin mo pa siya, and the cycle will never end. Ganon pa din yung mangyayari. So, you should think, if resonate ka dito, parang guidance na to para sa'yo, na kailangan mong isipin talaga, kailangan maging high priestess ka, kailangan maging smart ka, and kailangan maging wise ka to open your eyes na hindi mo kasalanan yung mga nangyari. Despite na alam mong meron siyang iba, parang kumbaga dahil sa mahal mo siya, dahil sa gusto mong makasama siya, dahil sa gusto mong ikaw yung manalo at hindi yung isa, parang sinisisi mo yung sarili mo na sana nandito pa siya sa akin ngayon at wala doon sa kanya kung hindi ko siya inaaway. No, never think about that. Okay, stop that and to move on to your life, kasi you deserve more better, much better, and you are worth it kaysa sa mga iniisip mo. Hindi madali ang pag-move on, but of course, magpa-progress yan. Darating yung araw, mag-move on ka talaga. Okay? So, as I said, tignan natin kung ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo. Siya mismo, alam niya yun eh. We both know I am not the one for you. I will pick 3. I am grateful for the spiritual lesson. Siguro na-realize niya din to. Sometimes I stay awake thinking about you. So, itong person na to, ma-realize din niya to. Kaya nga sabi ko, 'di ba, in the future there is a possibility na babalik siya kasi ma-realize niya. Pero during those time, okay ka na. Kaya mo na siyang harapin at hindi mo na siya tatanggapin if magmo-move on ka. If magi-start ka kahit hindi ka pa prepared, mag-start ka lang and never look back. Kasi once you keep on looking back, mas mahihirapan ka mag-move on and the cycle will not end. So manifestation, you should manifest exactly what you want. So manifest the right person, not the specific who hurt you. That is my reading for you. Thank you and